Ito tayo at inasali na panalangin ang kaloob bilang pag-aalay sa misa. Panginoon, tanggapin mo ang aming handog, mga ng aming pinagpagurang at pag-ulan ng mga kaloob na ibigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasampapan sa pagpapalaganap na iyong kaharian. Ngayon pa ay Martes, nasa ikatatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay at ang mga muna sa ating banal na pagdiriwang ay sa Reverend Father Melvin Ojeda. Sabayan natin ang puro sa pag-awit. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at puputin ang likaya, at ang kaya-ayang hirap. Ipanin niyo ang trumpeta. Tanero ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Mga kapatid, nabili natin ating mga kasalanan upang tayo ay narapat ng anak sa banal na sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mapo kami. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabing dinggin ang katotohanan kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang. Iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula na pagparito ng matuwid na inyo naman ipinagkaluno at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusan ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nahingalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang malingning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumalungan sa kanya. Kilalagad sila nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Pinubad ang mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang sa uno. At pinagbabato nila si Esteban, nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. At pagkatapos nito, siya'y namatay kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako'y ingatan. Tagapagtanggol ko, itong iyong lingkod sana ay dinapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagitin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaling. Iyong kinalinga at iningatan mo. Laban sa adhika ng masamang tao. Oo, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia. Nagbibigay kasiyahang pagkaitulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa iyo? Ano po ang gagawin ninyo? Anong nila? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilalim ayon sa susulat. Sila binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Tutuon pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malaman, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama, siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbigay ng buhay sa sanglibutan. Ginoo, wikan niya. Ginoo, wikan niya. Bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain niyan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang mananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Opo, Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Panginoon. Ako po ay nagagalagay na makapag-alay na inising ito dito dahil alam ko maraming mga Bisaya dito. Driver namin kanina ay waray-waray. Saka yung iba ay mga taga-Iloilo, taga-Bicol, mga Bisaya din. Kaya natutuwa din ako dahil nakakabahagi ako. Sabi nga ng driver namin, pwede ako magwaray-waray. Maintindihan niyo ako kung magwaray-waray ako? Ha? Ang iba opo, ang iba hindi ko. Kaya, pwede Tagalog na lang. Pero ang Tagalog ko ay matigas. Dahil po kayo waray ako. Kaya minsan, paltos din yung Tagalog. Kaya minsan, itinatanong ko muna sa English. Tapos, itinatanong ko sa Tagalog. Huwag tayong okay lang yun. Huwag tayong maandon. Basta okay lang magkasinagtanay tayo. Mag-intindihan. Ganon. Gusto kong sabihin. Ngayon yung ating unang pagbasa, napakaganda para sa atin. Dahil may taong nagbubuhit ng buhos ng kanyang buhay para sa atin. Siya ay unang martir ng simbahan Katoliko. Sino siya? Napakinggan nyo? Siya po ay si Esteban. Si Esteban napakatindi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano man mga problema sa buhay, pati parang pag-aaral sa kanya, parang hindi siya iniintindi, ipinagaan na nag-proclaim siya ng mabuting balita, pero mga tao ay parang tignan, parang binabaliwala ang salita ng Diyos. Patuloy na nagbabahagi si Esteban hanggang sa katapusan, siya po ay binato hanggang mamatay. Yun po noon ang pag-aalay ng buhay para sa ating pananampalataya. Alam ko, sa ngayon, medyo mahirap yan sundin.
Kasi minsan, kung ilang problema, minsan nawawala tayo ng pag-asa. Pero I believe that Catholic Christian ay maganda. We are resilient in many things, in many ways. Atin na yan naipakita sa pandemic. Kung ano mang mga problema ay kaya natin. Kaya, siguro, ang pinakamagandang isipin natin, lahat kung anong nangyayari sa atin, lalo na yung panahon, hindi natin alam kung kailan mawawala itong giyera sa Middle East. Mabuti nga ay bumababa na yung gasolina at crude oil, ay magandang pangitain yan. Pero kung nagpatuloy yan tumaas, lahat ay tataas. Lahat ay magiging problema natin dahil tumaas silang lahat, ang sweldo natin, ang kita natin na hindi tumataas. Kaya magiging problema natin. Pero, ayun pa rin. Tayo po ay kinikilala na nalalagpasan natin ang mga problema. Yung gospel naman ay parang nagbibigay sa atin ng encouragement. Ano man pangyari sa mundo, at yan ang Diyos. Kaya lang, we have to believe that He is the bread of life. Ang mga tao noon, sabi na nakakain na kami ng pagkain mula sa langit. So, sabi ni Jesus, upo, dahil yun ay pinadala ng aking Ama sa langit. Through Moses. Totoo naman yun. Pero itong pagkain na binibigay ng Diyos ay pagkain na nagbibigay buhay. Buhay na hanggang sa walang hanggan. Eternal life. So kung isipin natin, ay ito pala ang ating kaligtasan. Ito pala ang hinahanap nating lahat. Ang buhay na walang hanggan. It is eternal life. So mga kapatid, sana kahit anumang mangyari, andun pa rin ang pananampalataya natin. Andun pa rin yung faith natin. Let us anchor our faith in God because God Himself is the true bread of life. Pagkain natin. Ano? Bread? Tinapay. Siya ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Buhay na wala. Magsitay na tayo. Inaanyayahan tayo ng naumasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahan nagbibigay lamang ng ipinag-ngakong langit. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming pagpanalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. At inawang maunawaan ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang malagtitis ng gutom at pagkauhaw, naway matutunan ni Jesus na siyang aming tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinalalakas na Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sinusugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain na ng aming kaluluwa at atayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay maging makasama sa iyo. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Babukang lahat para sa pagkaalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambot ng mahal sa iyo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaang sa sumasambat na mahal sa iyo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaang sa sumasambat na mahal sa iyo. Tumayo ka lang. Manalangin tayo mga kapatid ang pagpaghain ng kinikalugdan ng Diyos amang kapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon ay magpaghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo na ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon ay baguhin mo ang pagkalat na nanatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas ang iyong puso. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga narapat ikay aming pasalamatan. Ngayon, ipinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang makagsalo-salo ang tanan. Sa piting ng iyong buhay, hindi na namamatay ang inihain sa cross. Ang sa cross, pinato, buhay, dahil bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng
sa iyong walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupuli sa iyong kalakita. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kitaasan. Yung kanang kamay lagay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang kalantanan kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob nito o pagpara tayo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpulis sa pusong loob ng mundo, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahabi na iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, dinihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan. Tinawagan niya ang kalis, pinasalamatan kanya. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at ulo ni Kristo ay magbuklod ang pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Manilo na aming Bispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo na yung mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at pagindapatin kaming lahat. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugusugan sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas na po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi ko sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Muli ang kanang kamay ilagay sa kalawang ibig. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nininyahan sa kanyang titig. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na. Tumayo ang lahat para sa panalangin sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ama namin ang sa langit, kaming iyong mga anak, ay buong pagpapakumbang tumatawag sa iyo upang idalangin ang kapayapaan sa mundo. Itinataas ng mga bansa ang kanilang mga sandata para sa digmaan. Ngunit inilulog namin ang aming mga tuhod upang hingin ang iyong proteksyon at kapayapaan. Sa
Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap na maliwanag na kinabukasan, ngunit nabi ko kaming turuan at gabayan sila ng tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundong ito upang pangalagaan. Ngunit tinira namin ito sa pamamagitan ng digmaan at buo. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal. Ngunit ginagawa namin kaaway ang ibang mga lahat. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Nagulot ito ng pakikipagkasundo sa iyo. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minararapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluluhating makarating sa pagkabuhay na magtatapok sa amin at sa iyong piling. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. Pagpalain kayo ng buong may kapal, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo at taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness. And a song of remembrance and of peace. Morning and be filled with your love. Heaven sings songs of praises all our day. For your love is high as your heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord, for you are my refuge and my strength. You will fill the world with your life-giving spirit. Bless you. And speak your word of mercy and of peace. I will sing forever.